Kung mayroon kang metatarsalgia at gusto mo maibsan ng sakit sa iyong paa, nasa tamang lugar ka. Sa susunod na 10 minuto, ituturo ko ang madaling teknik na pwede mong gawin sa bahay para maibsan ang iyong kirot. Ako si Marcos Sacristan, ang paborito mong pisyoterapista, at ito ang Physiotherapia at tu alcance. Makaka-access ka ng mahigit 500 video gamit ang aking app. I-download ito sa kanang itaas ng screen. Sa metatarsalgia, ang pangunahing nangyayari ay ang mga metatarsal na mga mahahabang buto na matatagpuan sa pagpapatuloy ng bawat daliri ng paa. Ang mga metatarsal na ito ay lumulubog pababa na nagdudulot ng sobrang pressure sa bahagi ng pangalawa at pangatlong daliri ng paa. Ang tuloy-tuloy na sobrang pressure na ito ay magdudulot ng pamamaga sa ulo ng mga metatarsal at pananakit kapag gumagawa ng mga simpleng aktibidad tulad ng paglalakad. Para labanan ito, ang kailangan nating gawin ay ibalik ang arko ng paa sa orihinal nitong anyo, palakasin ang mga kalamnan ng paa at magsagawa ng mga mobilisasyon at teknik para maparelax ang namamagang mga tissue. Kung interesado ka ring malaman ang mga ehersisyo para maibsan ang kondisyong ito, maaari kang mag-click dito para mapanood ang kaukulang video. Sige, simulan natin sa unang teknik. I-cross ang isang binti sa ibabaw ng isa pa. Gagawa tayo ng mobilisasyon sa pagitan ng mga metatarsal. Ilagay ang isang kamay na patag na ang mga daliri ay nasa ibabaw ng mga metatarsal o pad ng paa. Ang kabilang kamay ay kailangan pumalibot sa bahaging ito sa ganitong paraan. Mula rito, ito ang gagawin natin. Kung gusto mong maibsan ang kondisyon, maaari kang mag-click para makatulong maibsan ang kondisyong ito. Ang ulo ng mga metatarsal at gamit ang kabilang kamay, gagawa tayo ng pagbaluktot ng mga daliri. Hawakan natin, 1, 2, 3, 4 at mag-relax. Itulak natin pataas gamit ang mga dalirang ito at ibaluktot pababa ang mga ito. 2, 3, 4 at 5 at mag-relax. Gawin natin ulit. Itulak, i-flex. 1, 2, 3, 4 at 5 at mag-relax. Huwag mong iunat ang mga daliri dahil mas mapapalala natin ang metatarsalgia. Ulit, itulak pataas gamit ang kamay na ito at ang isa naman ay i-flex ang mga daliri. 1, 2, 3, 4, 5, mag-relax. Gagawa pa tayo ng 3 pa. Itulak natin pataas. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 2 pa. 1, 2, 3, 4 at 5. Huling ulit. Itutulak natin gamit ang mga dalirang ito at i-flex pababa ang mga daliri gamit ang kabilang kamay. 2, 3, 4 at 5. Ayos! Susunod, lilipat tayo sa pagmamasahe ng plantar fascia. Mahalagang huwag mong direktang ilagay ang presyon sa mismong pad dahil maaring medyo sensitibo ang bahaging ito. Kailangan mong ilapat ang teknik sa mismong ilalim sa buong kalamnan na ito para ma-stimulate at makatulong sa pag-angat ng arko ng mga metatarsal. Ayos! Gamit ang mga hinalaki mo na parang humahawak ka ng sandwich, ilagay mo ito sa ilalim mismo ng mga ulo ng metatarsal at mula rito, gumawa ka ng mga galaw papalabas. Pwede kang gumamit ng kaunting krema, pero konti lang dahil kapag sobra, masyadong madudulas ang mga daliri mo. Gumawa ka ng mga arko papalabas mula sa pad ng paa hanggang halos sa bahagi ng sakong. Alfombra, tara na! Ang ganitong magandang masahe ay makakatulong sa iyo na maibsan ang anumang tensyon sa bahagi ng plantar fascia at mapasisigla ang mga kalamnan na ito para magampanan nila ang kanilang tungkulin at suportahan ang arko ng unang bahagi ng paa. Tuloy tayo! Pwede mong gawin ng paulit-ulit hanggat gusto mo. Iminumungkahi ko na gawin mo ito nang hindi bababa sa 5 hanggang 10 ulit. Gagawa pa tayo ng 2. Para makita mo ito ng detalyado. 1 pa. Ayos!
Sunod, gagawin natin ang tinatawag nating mga dumausdos na diin. Isara ang kamao at ilagay ang hinlalaki sa ibabaw nito. Gagawa tayo ng presyon mula sa sakong, pailid hanggang sa pad ng paa. Huwag lalampas sa bahaging ito dahil papasok na tayo sa maselang bahagi ng mga metatarsal. Pumalob ka pa ng kaunti at ulitin ang pagmamasahe sa buong fascia plantar. Hanggang pad ng paa lang, huwag lalampas. Pindutin at hilahin. Kaunti pang palob. At magpapatuloy tayo. Isang. Lagawa pa tayo ng ilang pindot gamit ang kaliwang kamay, laging hawak ang balat sa ibaba. Hinlalaki, gaya ng ipinaliwanag natin, nakasara ang kamay sa kamao at hinihila pataas. Pwede kang gumamit ng kaunting krema pero huwag sobrahan. Tatapusin natin ang buong bahaging ito ng paa, bawat ulit ay unti-unting papunta sa gilid. Hanggang magawa natin ang buong plantar fascia. Pwede mo ring gawin ang technique na ito kung kulang ang lakas ng mga daliri mo gamit ang nakasaradong kamao. Ipatong ang mga buko ng daliri sa base ng paa at itaas ang kamay pataas. Medyo masarap din ito pero baka hindi kasing tiyak. Tandaan na palaging huminto bago makarating sa pad ng paa. Hindi mo dapat lampasan ito at magpatuloy pataas. Ayos, natapos na natin ang isang pagwawastong ehersisyo gamit ang simpleng bola na gawa sa foam na mabibili sa kahit anong sports store. Ang mahalaga dito ay mailagay ang bola sa tamang lugar. Tandaan natin na dati, hindi natin nilalampasan ang bahagi ng pad. Ganon din dito. Ang bola ay kailangang ilagay mismo sa antas na ito at hindi lampas sa ibabaw ng metatarsus. Dahil maari tayong magdulot ng karagdagang pamamaga na kabaligtaran ng gusto nating mangyari. Ilagay mo ang bola sa sahig at ipatong ang iyong paa dito. Tulad ng nakikita mo, kapag tama ang pag-apak mo ng paa, umaangat ang buong arko nito. At mas malaki ang espasyo sa itaas ng mga metatarsal. Panatilihin natin ang paa sa ganitong posisyon ng ilang minuto. At samantalahin natin ito para magamit ang lahat ng mga kalam ng lumbrical na nasa pagitan ng mga metatarsal. Siguradong nahihirapan din ang mga ito. Dito, ilagay ang kamay sa bukong-bukong para hawakan ang paa. Gamit ang hinlalaki ng kabilang kamay sa itinurong posisyon, nakasara ang kamay at nakapatong ang hinlalaki rito. Gagawa tayo ng mga pagdiin mula sa bahagi ng bukong-bukong pababa. Napakasarap sa pakiramdam. Sundan lang ang direksyong ito hanggang madaanan ang buong harapang bahagi. Paa. Bukod sa pag-aayos ng postura, pagkatrabahuin din natin ang lahat ng kalamnan sa harapang bahagi ng paa. At tulad ng ginawa natin sa fascia, kailangan nating dumaan mula sa panloob hanggang sa panlabas na bahagi sa buong ibabaw ng paa. At sa mga huling galaw na ito, tinatapos natin ang mga teknik gamit ang kamay at masahe para sa metatarsalgia. Iyon lang po mga kaibigan, sana ay naging interesante para sa inyo ang masahe. At higit sa lahat, sana ay nakatulong ito na maibsan ang inyong sakit. Para mapanatili ang ginhawa at maiwasan ang pabalik-balik na pananakit, mahalagang palakasin ang mga kalamnan ng paa para manatili ang arko ng paa sa tamang posisyon. Kaya iniimbitahan kitang panorin pa ang isa pang video sa pag-click sa kanang itaas ng screen mo. Kung nandito ka na, ibig sabihin gusto mo ang video at nakakatulong ito. O baka nai-in-love ka na sa kalbong ito, mag-subscribe ka para mas madalas mo siyang makita. Ibahagi ang video sa mga nangangailangan. Kung gusto mo ng personal na atensyon at programa ng hersisyo para sa iyong injury, pwede mo akong kontakin sa physiotherapia.dualcancer.com para personal kitang matutukan. Salamat! Sana makita tayo sa susunod na video.